Balik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin, magkomentuhan na po tayo, mga kababayan. Ito pa, panoorin po natin, mga tambay, ang pagkakaiba. Ang pagkakaiba po ng rally ng Iglesia ni Cristo at ang rally po ng mga dilawan. Ng dilaw, pink, liberal at makakaliwa. At isama na rin po natin ang mga oligarkiya kaya. Sino kaya nagpinas dyan? Hindi kaya nila iimbestigahan ng mga nagpinas dyan? Mga financier? Hindi po ba? Ito pa mga tambay, panoorin po natin ang pagkakaiba. Ito po, umpisahan po natin kung anong klase po ang nagrarally po ngayon sa ating bansa. Yung tinatawag nilang trillion rally, mga tambay. Yung nakiisa sa trillion peso march, mga tambay. Ibang klase. Umpisahan na po natin. Talatagsa ang iba't ibang grupo at sektor sa People Power Monument na lalahok sa trillion peso march para igit ang pananagutan ng mga politiko, opisyal ng gobyerno at mga contractor na nagkamalumano ng bilyong-bilyong piso sa maanumalyang flood control project. Dumalo rin sa protesta ang ilang mambabatas at political personality kabilang sa si ML Party List Representative Leila De Lima, Akbayan Party List Representative Shell Jokno at Percy Sendanya, Senador Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Gayon din sina Mayors for Good Governance, Convener Benjamin Magalong, Teddy Bagilat, Erin Tanyada at iba pa. Pinangunahan naman ni Cardinal Pablo Virgilio David ang misa habang nagbigay ng homilya si Bishop Elias Ayuban. Susundan naman ito ng programa ng civil society at youth organizations. Sa pagtaya ng mga otoridad, aabot sa 120,000 individual ang magtutungo sa EDSA People Power Monument. Yan po mga tambay. Sundan naman po natin yung iba. Tingnan po natin lahat. Nakita po natin kung anong klase po ang mga nagrarally. Yung mga suka, kain suka, mga tambay. Yung tinatawag na kain suka dahil po sa pakinabang. You know? Yung dati po na sinasabing I hate Marcos, ngayon po I love Marcos na po. Yan po ang tinatawag na kain suka. Ito pa po. Ito, pakita po natin at panoorin po natin ito, mga kabayan. Grupong Tindig Pilipinas kinundi na ang pahayag na bayad ang kanilang protesta sa People Power Monument. Balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, anong mga pangyayari dyan? Peter, sincero ang galit ng mga grupong nagpoprotesta sa People Power Monument kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng sinasabing katiwalian sa pamahalaan. Yan ang paglilinaw ni Tindig Pilipinas Co-Convener Francis Aquino D. na isa sa mga nag-organisa sa protesta dito sa Quezon City ngayong araw na bagamat nananawagang wakasan ang korupsyon ay walang tahasang sigaw para pababain sa pwesto ang Pangulo. Sinabi ni Aquino D sa Radyo Patrol na nirerespeto niya ang panawagan ng ibang grupo pero hindi ibig sabihin na wala silang panawagan dapat may magbitiw sa pwesto ay wala na silang gustong panagutin. Again, kung yun yung panawagan ko po, nirerespeto ko po yan. Deserve ni President Marcos na humarap sa pananagutan. Resignation isang uri niyan. Pero wag po kayong mag-judge, hindi porke iba yung panawagan namin ay hindi sincero yung ating galit kay President Marcos. Peter, kanina pinaratangan ng grupong Marcos Resign Movement ng mga bayaran ang nagpoprotesta sa ika-2 trillion peso march dahil wala silang gustong pababain sa pwesto. At yan, ang balita po. Yan po mga tambay. Talagang hindi po nila layunin na pababain po ang tunay at sinasabi may accountability sa pagnanakaw sa ating bansa. Bakit kaya? At kung hindi mo pabababain ang head, yung sinasabi ni Saldico, yung pinakaulo, paano matitigil ang korupsyon? Siya yung pinakamarami daw at pinakamalaking magnakaw sa ating bansa. Pero gusto mong manatili, di paano matitigil ang korupsyon? Hindi po ba? At sinagot po yan mga tambay, yung sinasabing paratang ni Jing Paras na talaga pong itong mga tao na ito ay sinasabi po na mga bayaran daw, mga tambay. Pakinggan po natin itong pahayag po ni Attorney Jing Paras, mga tambay. Pakinggan po natin. I-set up ko lang po. Nakita naman po natin mga layunin ng mga taong ito. Ibang-iba po ang rally ng yellow, pink, dilaw, liberal at makakaliwa, mga kabayan. Iba po ang layunin nila. Ito pa po isa, mga kabayan. Ganyan tinawag ng dating mambabatas na si Jacinto Jing Paras ang ibang mga nagpoprotesta dito sa Quezon City. Ulitin po natin para mas maganda. Yan po. Ganyan tinawag ng dating mambabatas na si Jacinto Jing Paras ang ibang mga nagpoprotesta dito sa Quezon City ngayong araw. Anya, hindi kasi pinanawagan ng trillion peso march movement sa kanilang protesta sa People Power Monument ang pagbaba sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil may sarili umanong interes ang grupong ito. Tinawag din na pink lawan ng dating kongresista mga grupo at sinabing walang kredibilidad ang kanilang protesta. Narito ang bahagi ng ating panayam sa kanya. Hindi nila sinisigaw na si Marcos ang responsable. Bakit? Kasi naghihintay sila. Itong mga gutom na mga akbayan, mga pinklawan, gusto nila na makabalik sa pwesto. Pero sa panahon ni Duterte,
nasiro sila. Salukuyan sinasagawa ng Marcos Resign Movement ang kanilang protesta sa harap ng isang mall dito nga sa Ortigas. Sa katabi naman na sa Shrine, nagaganap Yan po mga tambay, pinuputol po nila yung interview pag sinasabi pong nasiro sila noong panahon po ni dating Pangulong Duterte. Lalo-lalo po ang mga makakaliwa at syempre po ang yellow, dilaw, pink. Hindi po ba? Hindi po nila tanggap yan. Hindi po ba? Talaga iba po ang agenda dahil hindi po nila sinisigaw na Marcos resign. Pero yung mga makakaliwa at akbayan at sinasabing makabayan black, iba naman po ang panawagan nila. Ito pong mga makakaliwa umano. Nandun na po sila sa Malacanang. Ang panawagan naman po nila ay Sara resign. At sinama na rin po ang Marcos resign. Gusto po nila, dalawa naman po ang mag-resign dahil po sila ang makikinabang pag nag-resign po ang Vice President Sara Duterte. Hindi po ba? Nakita niyo po yung mga maiitim na agenda nila. Ang gusto po ay laging papabor sa kasamaan at sa mga demonyong naghahangad maghari sa ating bansa. Ito po, panoorin po natin mga tambay. Setup ko lang po. Ganyan po kawawalang ang mga demonyong ito. Mga mapagbalat kayo. Mapagbalat kayo po mga tambay. Ibang klase. Yung sinasabi nga po natin, nagpapakatupa, pero po ang kaloob-looban ay kambing, mga kabayan. Ganyan po kawawalang ang mga taong ito. Ito po mga tambay. Ito naman po, ang sinisigaw naman po nila nang sila po ay nasa papuntang Malacanang na po. Ang grupo po ng makakaliwa, mga kabayan. Ito po ang grupo ng makakaliwa. Mga Gen Z sila mga kababayan, mga kapapansin nyo. Halos kabataan nito mga ito, ano? Yan po mga tambay, walang kakwenta-kwenta po, mga kabayan, na panawagan. Yan po ang grupo ng makakaliwa, mga tambay. Ang grupo po ng mga salot sa ating bansa na mahigit 50 taon. Mahigit 50 years tayong pinahirapan ng mga salot na yan. Yan po, nakita nyo naman po. Yung may kagagawan po ng malawakang korupsyon ng mahigit 3 taon sa ating bansa, na grabe po ang ginawang pagnanakaw nila, yung mga kaalyado ng administrasyon. Trilyon ang pinag-uusapan, trilyon. Pero pagdating po sa sinasabing kailangan po mag-resign, idinadawit pa po ng makakaliwa ang Vice President. Samantalang ang Vice President ay wala pong insertion. Wala po siyang insertion, mga tambay. Katulad po ng isang kapatid na si Pulong. Si Pulong po, nakita niyo po, natigil na po yung investigasyon nila sa Davao. Wala po Kumpleto po ang mga papeles at resibo ni Pulong sa kanyang mga proyekto. Kaya po natigil na ang investigasyon sa Davao City. Wala po kasi nakita ang mga demonyo umano na walang ghost project Walang ghost project. Kaya po natigil na. Nanahimik na po ang mga hindot. Hindi po ba? Nakita niyo po ang pagkakaiba? Yung rally po na naghahangad po ng sinasabi pong panagutin ang yung trillion rally nila. Yung trillion rally nila, mga tambay. Grabe daw po kasi trillion ang ninakaw Pero ayaw naman po nilang pababain yung magnanakaw para po mapalitan at maiayos
at mapanagot ang magnanakaw. Paano mo mapapanagot ang mga magnanakaw kung sila mismo yung magnanakaw at yung mismo na commander-in-chief ang sangkot sa pagnanakaw? Ayon kay Saldico. Hindi po ba? Di siyempre poprotektahan niya yung sarili niya dahil kung siya po ay mawawala sa pwesto, maiimbestigahan na siya. Dahil wala na siya kapangyarihan, dahil siya yung tinuturo na ulo at kasama yung kanyang pinsan at yung kanyang anak. At itong pamilya na ito ay meron din pong karga-karga ayon po sa kanyang ating na gumagamit pa ng masamang bisyo. Pulburon. Nakita niyo po napakaraming investigasyon ang gagawin dito sa tao na ito kung ito po ay bababa sa pwesto. Pero hindi po mangyayaring bumaba sa pwesto. Kasi po scripted lang naman po yata ang ginawa nilang rally. Kunwari, naghahanap sila ng pananagutin. Kailangan nila kundinahin ang korupsyon. Kunwari, kukundinahin nila ang korupsyon. Pero sa isang side, sa isang banda, sila rin naman ang nakikinabang sa malawakang korupsyon Hindi kaya. Nakita naman po natin yung mga tinatawag na mga kain-suka. Kain-suka. Katulad po niya, no? Yung grupo nila Kiko, nila Dilima na yan. Hindi po ba? Nakita niyo po yung grupo nila? Mga pink, dilaw, liberal. Hindi po ba? At ang mga makakaliwa, mga makabayang black, mga sinusuka po niya ng Marcos. Pinauhukay pa nga sa libingan yung matandang Marcos, yung ipinalibing ni dating Pangulong Duterte sa libingan ng mga bayani. Di ba pinauhukay nila yan? Lalong-lalo yung grupo nila Kiko. Di ba? Sila Risa Hontiveros. Di ba? Sila Dinky Suliman. Yan, si Laila de Lima at mga kaliwa. Pinauhukay nila. Pero ngayon, mga bayan, kain-suka sila. Dahil nga po sa pakinabang. Sa pakinabang. Pakinabang. Kasi nakabalik sila sa kapangyarihan Dito po sa ganitong klaseng gobyerno, makakabalik po talaga sila sa kapangyarihan. Ngayon, nagkaroon na po sila ng chance. Yun nga po yung sinasabi ni Jing Paras, ni Attorney Jing Paras. Mga bayan, yun ang sinasabi niya Mga bayan, gusto nilang makabalik sa kapangyarihan. Kaya nga po, dalawa po ang uri ng kanilang rally. Hindi ba? Nagpapabango ng konti at muka na sumusuporta pa at inaayunan yung ginagawang investigasyon nung may accountability sa lahat ng korupsyon nangyari sa ating bansa. Kunwari, kinukundina nila, pero sa kabilang side naman, ginagamit naman po ang mga makabayan black at ang mga makakaliwa doon sa mga kabataan na na-recruit nila na isang damukal na kabataan. Sinasabi nila, puro kabataan daw po. Yun po yung mga na-recruit nila Ano naman po ang agenda noon? Mag-resign naman daw po. Umalis na sa kapangyarihan ang Vice President Sara Duterte. At ang tinatawag pong si Bongit ng kanyang kapatid. At ganyan din naman po sinasabi nung isang makakaliwa, yung abogado po ng makakaliwa si Conti. Hindi ba? Pinagbibitiw din ng Vice President para daw po mapagbigyan ng interim release ng dating Pangulong Duterte. Nakita niyo po, alam na po natin yung galawan nila. Kaya rin nila pinatapon at kinidnap ang dating Pangulong Duterte dahil politika Pinulitika lang po nila talaga para mapabagsak ang pamilya Duterte. Hindi po ba? Dahil malaki po ang takot nila dyan. Dahil itong mga tao na ito, nakita na po ng taong bayan, nakita na po ng Vice President, nakita po natin, itong mga tao na ito ang pahirap. Ito ang mga salot sa lipunan, kaya hindi tayo umaasenso. At kailanman ay hindi aasenso ang Pilipinas. Pagka ganitong klase ng mga tao na naglilingkod sa ating bansa, ay karamihan at halos ay mga salot At puro demonyo ang mga taong ito na naglilingkod daw kuno. Mga kabayan, lingkod bayan daw po. Pero sa kabila nakita nyo po, mga kabayan, mga gahaman, greedy, sakim ang mga salot at mga demonyong ito na gustong pagharian ang ating bansa. Hindi po ba? Ibang-iba po sa layunin ng pamilya Duterte. Ang layunin po ng pamilya Duterte ay para po sa mga Pilipino at para po sa bayan at para po sa mga susunod pa nating henerasyon. Hindi po ba ang ating mga kaapu-apuhan at ating mga anak ay maging maayos ang sitwasyon po ng bansa. Samantalang pag itong mga tao na ito, never nilang kinukundina, sinasang-ayunan pa nila ang napakabulok at korap na sistema ng ating bansa at grabing pamumulitika at paggamit ng tinatawag na bendalo, break the law. Hindi po ba? Okay lang po sa kanila yan. Kaya nga po, kitang-kita po natin at kitang-kita po ng taong bayan kung anong klase po sila nagsama-sama, mga kababayan. Kaya nga po walang kasilbi-silbi itong rally nila. At ito po ay scripted lang po ito, mga tambay. Pinagtatawanan lang po ito ng tinatawag na bongit at bangag ng kanyang ate na si Amy Marcos. Hindi po ba?
Wala po yan. Walang kalatoy-latoy po yung rally na yan. Nagsama-sama papapuno, mga kabayan. Isamantalang yung mismong ugat. Kasi may ugat po yan, di ba? Kasi ang problema po, lagi may ugat. Sino po ba ang ugat ng problema? Sino ba nagbigay ng problema sa bansa? Sino ba? Sino ba may accountability? Sino ba pumipirma? Sino ba ang gumagawa? At sino ba, saan ba dinadala ang budget ng Pilipinas? Sino po ang nagdi-design? Sino nagkukumpas? Sino ang kapitan? Hindi po ba? Samantalang dito sa rally na ito, hindi mo man lang makondina ang kapitan, mga kabayan. Puro papogi lang kayo. Papogi, mga kabayan. Ito mga kainsukan na ito. Hindi po ba, mga kabayan? Yan po, mga kabayan, ang nasaksihan natin kung anong klase po ang mga nagrally ngayon, mga tambay. Kung anong klase po silang magrally. At kitang-kita naman po natin na talagang may sariling agenda at ang gusto ay papabor po at makabalik po ang grupo na tinatawag na mga salot sa ating bansa umano. Nakita naman po natin, buhay na buhay at masasaya na naman po ang mga salot at mga demonyo sa lipunan, lalo-lalo sa mga sinasabing naglilingkod daw po sila sa ating bansa. Buhay na naman po, abote nga po ang mga ngiti ng mga walang hiyang ito umano. Kitang-kita naman po natin ang mga makakaliwa, ang liberal, pink, dilaw, at syempre po ang napakarami din pong oligarkiya dahil nagagawa naman po nila ang gusto nila sa ating bansa. Maraming salamat po, mga tambay. Sana gusto po ng ating tambay, mga kabayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po sa mga subscribers po natin, thank you po sa inyo lahat. At sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po, ingat-ingat po tayo, mga kabayan. Tiis-tiis lang po. Paalam po muna. Bye-bye.